Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kay Maria, ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila ay si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahan, kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at mga Pariseyo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya ay maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, dalawang karakter na may parehas na karanasan, parehas na pinagdaanan ang ipinakilala sa atin ng ating mga pagbasa. Naalala niyo pa? Sino yung mga karakter na iyon? Propeta Jeremias at si Jesus. Wow, very good. Nag-review, no? Sina Propeta Jeremias at Jesus, parehas silang may pinagdaanan. Parehas silang karanasan. At pinagnilayan natin ang kanilang katangian. Yung dalawang yon, meron silang parehas na katangian na ginamit sa parehas nilang karanasan. Ano yung katangian na yon? Yung nagpapa sa Diyos. Sabihin nyo nga po, nagpapa sa Diyos. Naalala niyo yung kwento? Parehas silang inuusig, parehas silang inaapi,
Parehas silang pinag-iisipan ng masama. Pero ang dalawang ito hindi gumanti. Sa halip, ipinagpa sa Diyos. Hinayaan ang Diyos ang siyang gumanti sa kanyang mga kalaban, sa kanilang mga kaaway. Sa lahat ng mga umuusig at kumakalaban kina Propeta Jeremias at Jesus, hindi sila lumaban. Dahil kailanman hindi ugali ng mabuti ang labanan ang masama. Tanging sino ang lumalaban? Ang masama, ang kumakalaban lagi. At hindi dito natatapos ang lahat. Dahil sa ating ebanghelyo sa araw na ito, patuloy si Jesus na pinagpaplanuhang patayin. Bakit? Dumadami na ang naniniwala sa Kanya. Matapos ng mga tao masaksihan ang ginawang kababalaghan ni Jesus sa bahay nina Maria at Marta. Ano ba nangyari noon? Naalala niyo yung kwento? 'Di ba? Binuhay niya si Lazaro, pumunta sila sa libingan ni Lazaro. Naalala niyo yung kwento, 'di ba? Yun yung ating ebanghelyo. Noong linggo, binuhay si Lazaro. Kaya nga, ang daming naniwala kay Jesus. Ang daming nagsisimula ng manampalataya kay Jesus. Kaya, pinagplanuhan ng mga Pariseo, patayin na siya. Hindi na siya dapat mabuhay. Tignan ninyo, si Jesus nagbigay buhay. Nagbibigay buhay. Samantalang ang mga tao, pilit siyang ipapatay. Ganyan kalupit ang mga tao, ano? Ngunit kahit ganito ang kalagayan ni Jesus, pumunta siya sa isang lugar kung saan siya mananatili kasama ng kaniyang mga alagad. At ang lugar na ito ay ang Ephraim. Sabihin nyo nga, sa palakasan nyo. Yan, no? Ephraim, isang lugar na malapit sa ilang o malapit sa disyerto. Pero, hindi katulad ng disyerto na walang tumutubo. Dahil ang Ephraim sa wikang Hebreo, ibig sabihin, maging mabunga. O sa Ingles, fruitful. Sabihin nyo nga, maging mabunga. Diyan pumunta si Jesus sa Ephraim, sa isang lugar kung saan siya magiging mabunga. Dito na natili si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Tinakasan niya ang mga tao na nagnanais siyang mamatay at pumunta sa isang lugar kung saan siya mas mabubuhay at magiging mabunga. At dahil kasama niya ang kanyang mga alagad sa Ephraim, pare-pareha silang naging mabunga. Pare-pareha silang nagbigay bunga. Dito tayo dinadala ng ating pagninilay. Kung tayo ay nasa isang lugar na hindi tayo lumalago o napipigilan tayong lumago, hanapin mo ang iyong Ephraim. Puntahan mo ang iyong Ephraim, isang lugar kung saan ka magiging mabunga. Kung may mga tao na humihila sa iyo pababa, umalis ka sa lugar na yon. Hindi ka magiging mabunga doon. Hanapin mo, saan ka magiging mabunga? Saan ka magbibigay bunga? Nalala ko po noong ako ay nagtapos ng kolehiyo. No? Hindi pa ako gumagraduate. No? Kasi natapos ang aming thesis, no? Parang naalala ko, first week of March. No? Di ba gano'n naman? Una yung mga graduating. No? Una mag-e-exam ang mga graduating kasi kukumputin pa ng mga teacher, tapos maghahanda sa graduation. No? First week of March noon, 2006. Naalala ko pa. No? Tapos na ang aming
klase, tapos na ang exam, ang thesis. Pero ang graduation, April pa. April 20. So, dahil wala ka naman ng ginagawa, nag-apply na ako ng trabaho. At lahat ng in-applyan kong trabaho, yung trabahong alam kong may malaking sweldo. Ay, sino ba naman ang ayaw ng malaking sweldo, di ba? Iniisip ko, ano bang trabaho ang may malaking sweldo? At yun yung mga nilista ko. Doon ako nag-apply. No? Kasi, isip ko, kapag malaki ang sweldo, magiging mabunga ako. Lalago ako. Tama ba? Simple man di lalago, di ba? Dami kang pera, di ba? Kaya, pumunta ako sa Parañaque. Nag-apply ako. Apply ako sa airlines. Pumunta ako sa Makati. Nag-apply ako sa advertising agency. Nag-isip ako, nagtingin ako sa mga sales corporation, no? Kung saan merong malaking sweldo. No? Okay naman no? Okay naman. Okay naman yung in-applyan ko. Pag ina-applyan ko, pagdating na doon sa sweldo, napapaisip ako, okay na ba tong sweldo na to? Okay na ba tong sweldo na to? 'Di ba ganun 'yon? May job offer na. No, okay na ba ito? Parang napipigilan pa ako, parang hindi pa. Gusto ko mas marami pang pera. No? Hanggang sa napunta ako sa pagiging instructor ng mga foreign students. No? Medyo international school. At kasi isip ko noon, no, pag malaki talaga ang sweldo, mas marami ako magagawa. Dahil ang isip ko noon, gusto ko, mag-iipon ako. Pag nakaipon ako, magtatayo ako ng negosyo. Saka ko papasukan ang trabaho na gusto ko. Saan yun? Yung media, network. Alam nyo, hindi naman ganun kalaki ang sweldo doon. No, lalo na pag nagsisimula ka. Kaya, bago ako pumunta doon, kahit gustong-gusto ko, no, kailangan meron na ako negosyo. Kailangan meron ka pang isa pang sideline para hindi mo aasahan yung maliit na sweldo. Kasi nga, isip ko, pag malaki ang pera, magiging malago. Magiging mabunga ako. Pero alam nyo, ang galing ng Diyos. Ang galing-galing ng Diyos. No? Masasabi ko namang lumago ako. No, nakuha ko yung sweldo na gusto ko. At hindi lang yan, nagka-sideline pa ako. Nagka-negosyo akong maliit. No? Maliit pa naman, nagsisimula yung negosyo ko noon. Pero hindi natapos doon. Dahil naiba ang plano ng Diyos. Naiba ang ihip ng hangin. Dinala ako sa simbahan. At sa simbahan, hindi lang ako nagsisimba. Ginawa niya akong lingkod. Naging lector ako noon, tapos naging youth coordinator, hanggang sa nakapasok ako sa seminaryo. At doon ko nakita ang tunay na paglago. May dahilan pala, kaya ako pinag-ipon ng Diyos. May dahilan pala, kaya pala ako dinala sa malaki ang sweldo. May dahilan pala, kaya pala naging mabunga ang aking bulsa. No? Lumago ang aking bulsa. Bakit? Gagamitin ko pala yon sa seminaryo. Magagamit ko pala yon sa seminaryo. No? At doon ko nakita ang tunay na paglago. Mga kapatid, ano ang inyong Ephraim? Ano ang lugar kung saan kayo lalago? Kung minsan, iniisip natin ang paglago, kailangan may pera. Lalo sa panahon ngayon, paano ka lalago? Ang hirap ng buhay. Lalo sa lugar natin, paano ka lalago? Ang hirap ng buhay. Pero, pera lang ba ang magpapalago? Sa yaman ba tayo lalago? Bakit naman? No? Pag merong mga burol dito sa atin, ang dami nagsusugal. Siguro naman may mga nananalo sa sugal, pero lumago ba? Ang dami nagninegosyo dito sa atin, pero lumago ba? Kasi minsan hanapin mo, saan ka ba tunay na lalago? Saan ka ba tunay na magiging mabunga? Hayaan mong dalhin ka ng Diyos sa isang lugar na magiging mabunga ka. Isang Ephraim kung saan ka magbibigay bunga.
andito lang naman ang ating munting simbahan. Pero itong muntik na ito, sigurado ko marami nang napalago. Kadalasan lang, hindi pinupuntahan, di ba? Saan mas maraming tao? Doon sa Divisoria. No? Pero yung tunay na paglago, makikita mo sa klase ng buhay ng tao. Mga kapatid, hindi mo kailangan manatili sa lugar kung saan hindi ka lalago. Sa halip, hanapin ang iyong Ephraim, ang lugar kung saan ka magiging mabunga. Amen? Amen.